Salamat sa mapagpalang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ang Pastor sa Lordonus from March 3. At ang topic ko na tatalakay natin ngayon ay paano iwasan ang labis na pag-aalaga. Ngayon po ang ating pag-aaralan ito po sa Colossians chapter 1 verse 17. At buksan po natin ang ating po sa thesis sa mga salita ng Diyos. Sinasabi dito na He is before all things, and in Him all things hold together. Para sa Tagalog, siya mismo ang una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nakahawakang sama-sama sa Kanya. Teaching number 1, God sustains all of creation through Christ. Pinapakita sa verse na si Kristo ang una sa lahat ng bagay, at sa Kanya magkasama-sama ang lahat. Ibig sabihin, si Jesus ang nagpapanatili ng kaayusan at pagtira ng sanlibutan. Mula sa pinakamaliit na atom hanggang sa mga bituin sa kalawakan. Kung wala si Kristo, mawasak at mawawala na ang lahat ng bagay. Ang katuroang ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na hindi lang lumikha, hindi siya rin ang nagpapatuloy ng buhay at kaayusan ng buong lumikha. Teaching number 2, God keeps you alive for a purpose. Ang Diyos ay may layunin kung bakit tayo buhay. Hindi aksidente na ito ay nabubuhay naman. Ang Diyos ay nagpapanatili ng iyong hininga dahil may mission siya para sa iyo. Sa gitna ng problema o walang katiyakan, maasahan natin na may plano ang Diyos sa ating buhay. Teaching number 3, God wants you to enjoy a life free from worry. Nais ng Diyos ay ikaw mamuhay na walang pag-aalala. Dahil hawak ng Diyos ang lahat ng bagay, hindi na natin kailangan magbahala. Alam niya ang ating pangailangan at siya ang nagpapasustento sa atin. Kung ang buong sanlibutan ay hawak niya, tiyak na kaya niya rin talaga ang iyong buhay. Nais niyang magtiwala pa sa Kanya at magpahinga sa Kanyang presensya. Application number 1. Fix your eyes on Jesus, the sustainer of all things. Ito mo ang iyong paningin kay Jesus, ang tagapagsustento ng lahat ng bagay. Sa gitna ng kaguluhan, problema o kahit haba ng buhay, ang pagkilala at pagtuto kay Kristo ang magbibigay sa atin ng lakas. Siya ang pinanggagalingan ng ating kapayapaan at katatagan. Kapag nakatuon ang ating puso sa Kanya, hindi tayo matitigil. Application number 2. Find your purpose and fulfill it. Hanapin at tuparin ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Dahil buhay ka pa, malinaw na may dahilan ang Diyos. Maaaring ito ay maglingkod sa iba, magbahagi ng Kanyang pag-ibig o magsilbing liwanag sa madilim na mundo. Alamin mo ito sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos at makikinig sa Kanyang tinig. Application number 3. Free yourself from worries by trusting in God. Italaya mo ang iyong sarili mula sa mga alalahanin sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi mo kailangan dalhin ang lahat ng pasanin. Pagkatiwala mo sa Diyos ang iyong kinabukasan, ang iyong pamilya at ang iyong pangarap. Kapag alam mo siya ang may hawak ng lahat, mas makakagalaw ka ng may kapayapaan sa puso. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.